Nagsisisihan umano ngayon ng ilang biktima ng malawakang pagbaha dyan sa lalawigan ng Bulacan na ibinoto nila si Pangulong Marcos Jr. Walang aksyon, walang nangyari. As in, that's dumami pa krimen. Hindi katulad nung kay Duterte. Hindi ako maka-Duterte, kaya lang, mas okay pa ako kay Duterte. Ngayon, nakakatakot eh. Karma na ito para sa iyo, Bongbong Marcos. Nagsalita na kasi ang mga taong binahaan, mga kadonatics, na nagsisisi na sila na ibinoto nila si Bongbong Marcos. Nako naman, mga kadonatics. So, wag na natin patatagalin pa, but before anything else, okay, basahin lang muna natin tong nag-viral. Siguro nakita nyo na tong picture na to, mga kadonatics, or yung previous statement niya, mga kadonatics, kung saan sabi niya, hiniwalayan ako ng asawa ko dahil sa pagbablog kay BBM. Hiniwalayan talaga siya, mga kadonatics. Walang magandang maidudulot ang pagsuporta kay BBM, mga kadonatics. Ito, tingnan nyo naman. Ngayon, nag-release siya ng bagong statement at ito yung sabi niya, patawarin nyo po ako, titigil na ako sa pag-vlog tungkol kay BBM. Nasira na kasi ang pamilya ko. Ay nako, sirang-sira na kasi sinira mo. Sinuportaan mo ang isang bangag na presidente, isang magnanakaw. Tapos magpo-post ka na lang sa Facebook na iniwan ka ng asawa mo dahil sa pag-vlog kay BBM. Ito yung makukuha mo pag sinusuportaan mo si BBM, mga kadonatics. Karma agad. Ayan, titigil na siya sa pag-vlog. Ewan ko kung titigil na siya sa pagsuporta. Baka vlog lang. Pero yung suporta ay hindi mawawala. Nako, kung sino ka man. Alright, at eto, mga kadonatics, pakinggan na natin tong ulat ngayong araw lang. Ayan. Nagsisisihan umano ngayon ng ilang biktima ng malawakang pagbaha dyan sa lalawigan ng Bulacan na ibinoto nila si Pangulong Marcos Jr. Noong nakaraang eleksyon, malaki ang kanilang pag-asa na bubuti ang kanilang pamumuhay sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Pero kabaligtaran ito dahil mas mahirap ang kanilang sitwasyon ngayon. In fairness, mga kadonatics, halos lahat tayo, ganun din yung, goal natin na at least mapabuti yung buhay sa pamamagitan ng pagboto kay Bongbong Marcos. Nabudol nga, di ba? Ilang beses na nating sinasabi na nabudol tayo. Kaya, ayun, nagsalita na din sila, mga kadonatics, sa wakas. Yung mga tao talaga na directly naapektuhan sa baha. Kasi palaging ipinagmalaki ng Malacanang, mga kadonatics, na yung baha daw noon is hanggang dibdib, ngayon daw hanggang tuhod na lang. Tapos, madali na lang daw humupa. Can you imagine that? Amidst of this chaos, ganun pa rin naisip ng mga bungok na to. Instead na, gawan ng solusyon, naghinambog pa. Can you imagine? Bragging, mga kadonatics. Hindi daw kagaya ng previous administration na grabe, lubog daw ang mga tao, mga kadonatics, pag may bagyo. Ngayon daw, mas madali daw humupa, tapos hindi daw masyadong malalim. Nabuang na talaga, di ba? Sobrang buwang. Kaya ito, ang mga nabahaan na mismo ang nagsabi na pinagsisihan nila si Bongbong Marcos. Di naman naiwasan na ikumpara ng ilang biktima ng mga pagbaha ang kasulukuyang administrasyon sa Duterte administration na totoong nagmamalasakit sa mga Pilipino sa panahon ng kalamidad. Report mula kay Hearted Molina. Sa gitna ng malawak na pagbaha sa ilang bahagi ng Bulacan, hindi lang tubig ang umabot sa mga kabahayan. Kasama rin ito ang galit, pagod at pagkadismaya ng ilang residenteng umaasa sanang giginhawa ang kanilang buhay sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Isang si Teresita sa aming nakausap na ayon sa kanya, binoto niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil umaasa siyang magbabago ang kanilang buhay. Yung tubig sa loob namin hanggang dito. Kaya po lahat ng aming mga gamit nakataas. Nung isang gabi, halos wala na kami matulugan dahil sa taas ng baha. Hindi naman kami pwede ma-evacuate kasi mayroon akong apo na may sakit. Hindi ko pwedeng Kaya sana nanawagan ako sa pamahalaan natin, sa Pangulo natin na bigyan kami ng pansin dito. Binoto Nako, hindi na yan na namamansin. Hindi na. po siya.
Kasi akala ko maging maganda ang magiging buhay namin. Pero ganito palang mangyayari. Lahat ng ninakaw nila. Yung mga kamag-anak niya nasa kapaligid sa kanya. Para kay Teresita, hindi lang pagbaha ang kanilang kinakaharap, kundi ang pakiramdam na napapabayaan ang mga mahihirap. Panig sila sa mayaman, kaming mahihirap kawawa, di ba? Kasi mayayaman sila, wala silang pakialam sa aming mahihirap. Samantala kung hindi dahil sa amin, hindi sila naluklok sa kinatatayuan nila ngayon, di ba? Correct. Hindi rin nag-iisa si Teresita sa pagpapahayag ng pagkadismaya. Para naman kay Cheche, lumalaki ang pagkadismaya ng ilang tao dahil sa mga isyong kaugnay ng pamamahala at korupsyon na anilay dapat pang harapin ng administrasyon. O yan yung ipinagmalaki ni Bongbong Marcos at ni Claire Castro na madaling humupa, hindi masyadong mataas yung baha ngayon. Look at this! Bongbong Marcos, maya ka, please lang, step down. And until now, mga kadonatics, I kept on thinking kung ano kaya ang magiging reaction or naging reaction ng babaeng nag-viral during campaign period ng Unity. Siguro natatandaan nyo yun, mga kadonatics, kung saan ibinigay ng babae yung pera niya para makatulong daw sa pangampanya ni Bongbong Marcos. Yung benta niya sa isda, mga kadonatics, ibinigay niya lahat. Nag-viral, mga kadonatics, kasi na-highlight talaga siya sa campaign na yon. Ewan ko kung nasaan na yung babaeng yon. Ewan ko kung ano yung nagiging reaksyon niya ngayon. Pero one thing for sure, okay? Most likely, mga kadonatics, she is so disappointed na ang kanyang pag-iyak at yung pera na ibinigay niya kay Bongbong Marcos ay naging useless ang lahat. Marami rin pong nagagalit na taong bayan sa kanila kasi po halos nangyayari na po nagiging kurap na pinapabayaan na po yung mga tao na nakapaligid sa kanila na halos lahat ay binoto sila para lang manalo sila pero iniiwan nila sa gantong sitwasyon. At sa pagtanaw sa nakaraang administrasyon, dito lalong lumalabas ang paghahambing ng ilang residente. Para kay Cheche, mas naramdaman nila ang tulong ng nakaraang administrasyon. Mas gusto pa namin si Duterte ang umupo kaysa sa kanya kasi si Duterte hindi kami pinabayaan nung panahon ng COVID. Yan ang galit, pagkadismaya at pagkalungkot ng ating mga kababayan dito sa Bulacan, kung saan lubog na nga ang kanilang kabuhayan, lubog pa ang kanilang tahanan. Para kay Charlotte, hindi sapat ang sabihing ganito na lang talaga ang sitwasyon ng mga Pilipino. Ang hinihintay nila ay konkretong aksyon. Ang problema, ang katwiran nila, ganito na talaga tayo. Paano pa ang gagawin natin kung ang presidente natin yun na ang sagot? Correct, mga kadonatics. Ang sabi niya, dapat inormalize na lang daw natin yung baha kasi yan naman talagang ang nangyayari taon-taon. So, kung normalize na pala, mga kadonatics, wala na silang gagawin kasi normal na lang eh. Bakit pa solusyonan? Ganyan klaseng mentality ng isang presidente, mga kadonatics, wala talagang magandang mangyari sa Pilipinas. At oo nga, eto na, ay talagang sobrang lubog ng Pilipinas, hindi lang sa baha, kundi sa utang, ekonomiya, lahat ng mga kadonatics ng aspeto ng pangkabuhayan. Dapat nga gumawa siya ng aksyon hindi yung ganito na lang tayo. Dapat may aksyon. Correct. Kasi kung hindi naman nila inano yung flood control na yan, di sana safe tayo lahat. Walang aksyon, walang nangyari. As in, that's dumami pa krimen. Hindi katulad nung kay Duterte. Hindi ako maka-Duterte, kaya lang, mas okay pa ako kay Duterte. Ngayon nakakatakot Hindi siya maka-Duterte Hindi daw siya maka-Duterte, mga kadonatics, pero mas okay daw yung pamumuno ni Duterte, di ba? Mga bata, karaniwang bata pang sangkot sa krimen ngayon. Correct. Samantala, para kay Roger, ang pangakong pagbabago ang isa sa mga dahilan kung bakit nila ibinigay ang kanilang boto. Ngunit ngayon, habang patuloy na tumataas ang tubig, hindi naman lumulubog ang panawagan nila para sa mas maayos na flood control at konkretong solusyon. Binuto namin sila dahil akala namin na gano'n nga, magbabago. Tapos pala yung tubig na to, yung baha na to, dahil sa flood control, hindi nila inayos. Tapos ngayon, napakataas na ho ng tubig. Sa huli, hindi lang tungkol sa pagbaha ang kanilang hinaing.
Ito ay paghahabol sa pangakong pagbabago at panawagan para sa aksyon mula sa pamahalaan. Ay, nako, nakakalungkot. Grabe, sobrang nakakalungkot mga kadonatics. At alam nyo ba mga kadonatics, amid sa, baha, flood control anomalies ngayong 2027, pinondohan na naman nila ang flood control. Ganyan katindi. At ilang bilyon, alamin natin mga kadonatics. Wala na tayong pag-asa dito. May nananakawin na naman tong mga kumag na to. Pinondohan na Ayan. ulit ng flood control project sa panukalang budget para sa susunod na taon. Yan ang inilahad ng Department of Budget and Management o DBM sa isinagawang programa dito sa Kamara para sa turnover ng 2027 National Expenditure Program o NEP na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. Ayon kay Kim De Leon, ang tumatayong kalihim ng DBM, naglaan ng ahensya ng mahigit 107 billion pesos para sa flood control projects. Aniya, 107 billion pesos. Wow! May nananakawin na naman ang mga demonyong politiko. Kaya, look at that Swan Sing mga kadonatics. Pinangalanan to ni Mayor Manggalong na may pinakamalaking insertion. kabilang sa mga popondohan nito ang mga capital outlay ng mga foreign assisted flood control projects, gayon din ang mga pumping station sa Metro Manila. Hindi daw kasi pwedeng pabayaang nakatiwangwang ang mga under construction na flood control projects. Kailangan din daw pondohan ang maintenance ng mga nakatayong infrastruktura kontra baha. Pagkatapos ninakaw yung pera sa flood control, ngayon magpo-provide na naman sila ng bagong budget mga kadonatics para nakawin. Can you imagine that? Nakaw na lang. Ang puno ay magnanakaw, ganon din yung ang bunga mga kadonatics. Tandaan na hindi naglaan ng Pangulong Marcos ng bagong pondo para sa proyektong ito noong 2026 budget kasunod ng nabunyag. Nakatiwalian kaugnay sa mga nasabing proyekto. Pero para sa 2027 budget, iginiit ni De Leon na naging masusi ang vetting process ng DPWH sa ilalim ng kalihim nito na si Vince Dizon. Pangalawa ang DPWH sa may pinakamalaking budget na nakalaan sa NEP na nagkakahalaga ng mahigit 600 bilyong piso. Samantala, naglaan ng NEP ng mahigit 900 bilyong piso para sa edukasyon, o ang sektor na dapat may pinakamalaking pondo alinsunod sa saligang batas. Matapos i-transmit ng DBM ang NEP sa mababang kapulungan, ay magsasagawa ng pagdinig ang makapangyarihang Committee on Appropriations sa susunod na linggo. Matatandaan na ang dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang dating chairman ng komiting ito. Nagbitiw si Ko matapos madawit sa flood control scandal at itinuturing ng pugante ngayon ng Sandigan Bayan. At yan ang pinakauling kaganapan mula rito sa House of Representatives. Ay, nako, grabe. Ay, ang laki ng NEP ngayon mga kadonatics. Okay, National Expenditure Program, or that is the President's budget mga kadonatics in another word. Sobrang laki. 7 trillion pesos. 7.2 trillion. Grabe. Kahit pa samasamahin yung buong Pilipino magbilang ng pera na yan, mamamatay na lang tayo, hindi pa natin matatapos mabilang yan mga kadonatics. Ganyan kalaki yung pera na yan. Well, grabe. Kaya nga may isinusulong si Senator Robin Padilla, which is mga kadonatics, dapat lang matupad ito. Dapat lang suportaan natin ang isinusulong niya na batas. Ito mga kadonatics, basahin lang natin ng mabilisan. Padilla, isinusulong ang mas mabigat na parusa sa mga opisyal ng gobyerno na magsisinungaling o gagawa ng peking ebidensya sa Kongreso. Pati pa magnanakaw. Mabigat na parusa. Dapat bitay agad mga kadonatics. Bitay agad. Wala nang, pakundangan pa. Pakundangan. Okay. Dapat lahat mga kadonatics bitay na. China may binitay. Okay? Na corrupt official. Di ba? Sa Vietnam, may nakasalang bibitayin na corrupt official. Hindi siya official mga kadonatics, pero isa siyang CEO ng isang bank
company dito sa Vietnam, ang SCB Bank. Kinurap niya yung pera, mga kadunatics. Ngayon nakasalang siya, isang babaeng Vietnamese, if I'm not mistaken. Parang half Vietnamese and half Chinese. Dapat ganun din sa atin, mga kadunatics. For sure, ang mga magnanakaw ngayon, nako, ay talagang titino yan. What do you think? Comment down below, mga kadunatics, at babasahin natin yan. Don't forget to like and subscribe. God bless you, ingat palagi. Bye-bye.